investigasyon na mangyayari pa? Hinihiling ng aming kababayan, ng ating kababayan, ilabas niyo katotohanan. Kayo lang ang maaasahan dyan pero bakit ganon? Honest, I seriously thought about leaving the majority. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues and we're forgetting who the real culprits are. House. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito pong news article mula mismo mga kabida sa Ang Balita Ngayon. Ang sabi po nila dito, pinag-iisipang iwan si Soto. Ayan na. Ito yung Yes. Happy Sunday everyone. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Confirm Cayetano new SP. Tito Sen, mangiyak-ngiyak, binulgar agad ni Ejercito. Yan ang sinasabi natin. Oo. Dalawa na ho ang nababasa nating mga at napapanood natin maski dito sa isang artikulo, isang journalismo meron din siyang pahayag. Kudita na ba? 5 senador iiwan na si Tutasin. Naku, yan ang sinasabi natin Hindi mo maitatanggi dahil lumalabas na ito, ha? Kaya, mas maganda sa mas maganda, liliwanagin natin. Kung ganyan ang magiging eksena at magiging kalalabasan, papalitan agad, sino kaya? Sino kaya ang pwedeng ipalit? Pwede bang ibalik si Senador Marcoleta? Pwede bang si Senador Cayetano? Pwede ba sino ba? Si Bongo? Senator Bato? O alin pa mang senador na kaalyado ni BP Sara Duterte? Yan ang alamin natin mga kasama ngayong umaga. Ito na, ipasok na natin. Tila kay bilis ng panahon Yung? na matapos mapalitan ni dating Senate President Escudero na siyang pinalitan ng bagong Senate President na si Tito Soto ngayong 20th Congress. Abay ilang linggo pa lamang ang nakakalipas, abay marami ng senador ang gustong iwanan ng pamumuno ni Senate President Tito Soto. Mula sa 15 majority ng mga senador na nabuo ni Tito Soto, 5 sa kanila ay napabalitang gusto nang umalis sa pamumuno ni Senate President Tito Soto. Ayon sa balita ng ABS-CBN News, Ejercito says he and 4 others considered leaving Soto-led Senate majority. Inamin ni Senator J.V. Ejercito na siya at 4 pang senador ay pinag-iisipang umalis sa majority block sa Senado na pinamumunuan ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay J.V. Ejercito, hindi raw malinaw ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol naman. Bakit kasi tumbok na nga yung natutumbok napapangalanan na nga yung may gawa Pilit pa rin tinataliwas, pilit pa rin nililihis, pilit pa rin nilalayo ang usapin. Di ba? Anong petsa na ho? Tapos na ho ang 1 linggo, nakaraan na ang 1 linggo. Papasok na naman ang Lunes. Ano ho balita sa Blue Ribbon? Meron po buwang investigasyon na mangyayari pa? Hinihiling ng aming kababayan, ng ating kababayan, ilabas niyo katotohanan. Kayo lang ang maaasahan dyan pero bakit ganon? Parang hirap na hirap kayo pangalanan, hirap na hirap kayo ipataw, hirap na hirap kayo magsalita. Anong palagay niyo mga kasama? Natumbok no? Kaya wala silang kawala rito. Kaya mas magaling sa mas magaling, yung 5, kasi 15 ang bumoto. Nung gustong maging SP nito Simula't simula naman gustong maging SP nito, di ba? Kaso nga lang, hindi siya nanalo dito sa botohan. Totoo sa totoo. Hindi siya nanalo sa botohan. Actually, maganda yung lagay ng investigasyon ni Senador Marcoleta at ni Contempore. So,
Ngayon, merong eksena na biglang umurong. Parang, okay, palitan natin yan. Mabibisto tayo to. Sino ba ang binoto ng nakararami? Di ba si SB Cheese? Hindi siya nanalo sa botohan eh. Ngayon, nagawa ng sistema, nagawa ng paraan. Kunwari, merong eksena na pinalabas sila na magagalit ngayon yung tao na na meron daw nagbigay ng 30 million donasyon Easy ka dyan ba? sa kampanya. Hanggang ngayon, hindi pa naman napapansin. Wala pa naman patunay. Pero bakit ganun? Pinalitan agad. Ang saklap, Ang bilis nila magpalit. Ngayon, kung gaano kayo bilis magpalit, ganun din siguro. Wala pang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Baka mapalitan. Kasi meron ng ugong-ugong. Sabi nga, di ba, kung walang ugong-ugong, walang mababalita. Merong ugong-ugong. Kaya may nabalita, di ba? Tuloy. Sa flood control anomaly sa DPWH. Yan na. Aniya, para sa akin, dapat nakatuon sa tunay na may sala ng modus, pero tila nalilihis na. Dagdag pa niya, malinaw na sa Kamara nagsimula ang mga irregularidad. To be honest, I seriously thought about leaving the majority. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues and we're forgetting who the real culprits are. Kita nyo? Makakalimutan kung sino talaga ang... Nako, ito na ang litrato. No? Lalakihan natin, Talagang makikita mo dito, parang buo na 2, 4, 6, 8, 9. So, meron pang lilipat na 5. Kung sakasakali. Kung nagsalita si Senador JB, 10 na sila. 10 na sila, tapos madadagdagan pa ng 4. So, 14. Lamang ang minority ngayon. So, mangyayari, yung minority, magiging majority naman, magkakabaligtaran ngayon. Doon na papasok ang... Alam nyo na. Wala silang magagawa. Alam nyo na. Pero the best, kung sakaling lumipat at matanggal man yung bagong SP at palitan ng bagong SP, kung sino man dito, pwede mamili Senador Alan Peter Cayetano, ibalik si SP Cheese, pwedeng si Senador Marcoleta, pwede rin si Bongo, pwede rin Senador Bato, pwede rin si Villanueva kung magiging okay. Oo. Ngayon, ang sister rito, malamang sa malamang. Kasi, di ba, may balita sila. Makukulit pa rin yung mga taga-kamara Meron pa rin silang banat kahit wala na yung boss nila. Sino naman kaya ang nasa likod? Malamang siya pa rin ang nasa likod niyan, si Balulong pa rin. Hindi niya papatigilin ng kanyang mga hindi niya papatigilin yan. Ngayon, may banat naman, di ba, yung pondo gustong tapyasan. Anong mangyayari dyan? Sa pondo na yan, sige nga. Hindi yan matatapyasan kasi maraming nabibigyan ng biyaya dyan. Maraming natutulungan. Kita nyo, wala pa yung pondo ng 2026. Umarangkada na sa Cebu. Tumulong si BP Sara agad-agaran. Hindi kagaya nung isa. Katulala. Tuloy. Minority na binubuo nila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Senator Chiza Escudero, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, at Senator Bato de la Rosa ay maaari na ngayong madagdagan at sila na muli ang magiging majority. Ayon pa sa post ni Attorney Rowena Corazon, Minority Leader 1, Cayetano Alan, Members, Marcos, Estrada, Senator Bongo, Bato, Escudero, Villanueva, Padilla, Marcoleta. Pwedeng sumali from the majority. Cayetano Pia, Mark Villar, Camille Villar, at maaaring game changer si Ejercito JV. Pwede. Kaso, ito lang Oo nga Kaso nga lang nasasangkot na naman ang pangalan nito magkapatid Hindi ko lang alam. Pero pwede silang sumali
for the sake of the, yun ang tanong. 'Di ba? Kasi kung sila ngayon ay nasa hot seat dahil doon sa DPWH secretary noon na si tahimik lang. Ngayon, di ba nadadawit ang kanyang mga, yung mga panunungkulan noon dahil meron daw ganung kalaki, bilyones. Pwede nga ito sumama kasi lamang na eh. Kung si Ejercito ay nagsalita na may lilipat na 5, meaning to say, 10 na sila. 4 na lang ang hinihintay. Tama ba? Tama. Hindi, pang 13 si Ejercito. Sino kaya ang oy, wait Sino kaya ang magiging SP dito? Kasi pag naging SP ito si Cayetano, sigurado tasta sila. Tasta sila. Kita nyo nga lang kung paano makipagbardagulan eh. Hindi pa SP yan na minority leader pa lang siya. Pero kung paano niya idepensa si Tatay Digong, gusto niyang pauwiin si Tatay Digong, at siyempre, suportado niya ang mga Duterte. Ganun lang, simplihan nyo lang. Malapit na, siguro ito kasi nababalita na eh. Mapunta tayo dito. Ano meron? Senator Chis Escudero inisyuhan ng show cause order kaugnay ng campaign contribution. Kaya sinasabi na nga natin dito, yung mga contribution o donation na yan, hindi naman kasalanan ng mga politician yan eh. Sila ay yung mga yan, yung mga contractor na yan, kaya lumalapit yan sa mga senador, congressman para magkaroon ng proyekto. Ngayon, ang tanong dito, meron bang pangit na ginawang proyekto itong nagbigay ng ng campaign fund na dinonate? Nasasama ba yung pangalan nun sa flood control anomalies? Parang wala naman ata. Kaya nga sabi siya, lawakan nyo ang utak nyo, isip nyo. Ito, malapit na kasi ang 2027. Doon na papasok yung baka na. Siraan ng siraan. Konti na lang, 2026 na. Isang taon na, 2027. 2028, magpapalitan ng presidente. Kanya-kanya nga sila kuha ng mga grupo. Alyado, alyansa. Kasi merong magre-electionist dyan na mga senador. Papasok dyan si Virus. Papasok dyan si Robin Padilla, Jinggoy Estrada. Sino pa ba? Yung mga re-electionist. Villar, Mark, yan. Sino pa ba? Yung mga kasi midterm ito eh. Yung nakaraan midterm eh. Ngayon papasok dyan yung botohan ng Presidency 2028 kasama ulit ang mga senador sa 2028. So grupo-grupo na yan, pagalingan yan. Siraan dito, siraan doon. Alyansa dito, alyansa doon. Doon makikita nyo kung sino yung tunay sa di tunay. Kung pag-uusapan ay makasolid sa Duterte, andyan na ako kay Senator Bato, Senator Robin Padilla. Subok na maasahan. Senator Bongo. Si Ate Amy, pwede na kasi pinaglalaban niya eh. Di ba? Pwede na. Oo. Total naman, nakikita niyo naman si BP Sara, laging hila-hila si Ate Amy. Sinakay nga doon nung pumunta si BP Sara sa Senado ba yun? Di ba, sinakay si Ate Amy? Pwede na. Kayo, nasa inyo naman yun. Pero kayo, titimbangin nyo pa rin. Nalalayo na tayo eh. Ito, pasok. Tayo sa Double Wang, sa Double B, radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Sunod natin Eto partner. Siyempre, wag nating iiwanan yung pagbabantay natin doon saan mga kabuktutan ba Yan, na mga narinig natin Step ito mga nakarang partner, araw. step partner. Tungkol sa Yeah. flood control projects, Flood control mga politikong tumanggap na donasyon sa mga kontratista na may kontrata sa gobyerno, di ba? Ayan. Follow up tayo ngayon kay attorney talaga. Yan, Kay Chairman George Erwin Garcia, Yes. Chairman po ng COMELEC Commission on Elections. Chairman, magandang umaga. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir Weng, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning salamat, po, salamat sir. sa oras. Ang sabi mo, nung huli kayo na interview sa DCBBI, mag-i-issue na kayo ng show cause order kay dating Senate President Francis Escudero. Nakapag-issue na po ba ang COMELEC?
Yes po, ito po yung naipadala na kahapon at ina-expect natin doon sa pagdinig na gagawin. Either siya po ang pumunta o magpadala ng kanyang abogado, katulad din po ng ginawa nung si Mr. Lubiano, na kung saan nung pagdinig ng kanyang sarili pong, yung para po siya pasagutin, ay abogado po niya pinadala at ito po yung nagdala ng kanyang affidavits at kasama na rin po yung mga dokumento na inattach niya sa kanyang affidavit. Kailan po yung pagdinig, Chairman? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung mangyayari sa October 13, yung para po kay Senator Chis Escudero. Okay, hindi, balikan ko lang. Sabi niyo may naipadala na yung kontraktor Si Lubiano. ng mga dokumento. Ay, opo. Oo, sa inyo Okay, yun. pumunta na po siya nung mga nakaraang linggo Opo, dahil yun po yung araw ng kanyang pagdinig at minarapat po niyan, hindi siya mismo pumunta kundi yung kanyang abogado. Sa amin naman po, pumunta o hindi, okay lang po yun, basta importante, nagkaroon tayo ng notice at kahit paano, yung pagdinig upang makapagtanong ng mga ilang katanungan o mag-require pa ng ilang pang mga dokumento. Okay, ano yung mga naipresenta para sabihin na, siyempre, sasabihin ay wala ho kaming ginawang paglabag. Ano yung nakita ng COMELEC? Affidavit po yun at pagkatapos syempre yung ebidensya na sadyang nagbigay ng donasyon in private capacity, yun po yung Opo. kanyang contention. Opo. Yung mga ibang dokumento pa po, hindi pa po marireveal yun para po naman mabigyan din ng tamang pagkakataon. Yun naman pong nakatanggap ng contribution o donasyon para malayo makapagawa ng kanyang magiging kasagutan. Pag sinabing ganun, Chairman, own private capacity, pera niya. So paano ho ma-violate niya yung Omnibus Election Code na Does it matter kung private money niya or sa korporasyon? Hindi po po na masasagot siya na Ma'am Weng Sir Weng. Pero ito po Eh, bakit hindi mo masasagot? Nasa rules nyo yan. Dapat kabisado mo yan. Huwag ganon. Oo, huwag ganon, Chairman. Ano gusto nyo dito para lang sabihin nyo na may show cause order na. At sisibakin nyo si Mamang Quezon dahil nakatanggap siya di umano ng donation sa kanyang kampanya noon. Hindi naman maganda yun. Sabihin nyo rito, harapan, sa interview nyo, kung ano yung pwedeng maging kaso. O sabihin na sa rules nyo. Oo. Pero ba, pinilit ba siya? Hindi naman. Wala namang ganun eh. Paano nyo nalaman na may donasyon? O sige nga. Paano nyo nalaman? Dahil nga kasi, mayroong banat si Senador Chis Escudero sa amo nyo. Kaya ngayon, ginagawa nyo, tinatrabaho nyo ang mama. Para saan? Alam nyo, malakas ito si Mamang Quezon kahit saan. Maniwala rin kayo sa akin. Hindi nila ito matitibag. Hindi nila kayang tibagin to. Wag lang silang sobra-sobra. Pero maniniwala ako dito, kung alinman, sino man kay BP Sara ang gusto niya maging busy, o isa man sa napipinto, ito si Mamang Chis Escudero, susuportahan din natin to. Ewan ko lang sa inyo, basta ako, merong hindi yung tagisan lang kasi ngayon, sabi ko nga sa inyo, labanan na nga ito ng kampi-kampihan eh. Sa ginagawa ba sa kanya ng mga kasama nyo noon, sa tingin nyo matutuwa ka? Matutuwa siya? Sinimulan sa SP Cheese, sinimulan trabahuin si BP Sara, pabagsakin, i-impeach, hindi nila nakuha. Oo. Kita mo sinabi ni Mama Quezon sa kanyang privilege speech, nagalit sa akin si Balulong dahil hindi ko napa-impeach si BP Sara. Dun pa lang. Ngayon sabi niya, hindi ako papayag na hindi ka maimbestigahan. Kung halimbawa lang naman to eh, wala pa namang katotohanan eh. Ito ay mapintong Vice President. Sigurado tastas sila rito. Dito pa nga lang bumoses na ang mama paano kung maging busy yan? Kaya huwag niyo masyadong pinipersonal. Huwag niyo masyadong pinupolitika. Tapos na ang politika. Bakit yung isang congressman sa Maynila hindi naman nanalo, pinaupo nyo? Bakit yung taga Batangas na mayor ba yun? Oo, nanalo siya pero natalo pa rin dahil meron kayong pinaupo. Eto na naman, meron naman kayong issue rito. Ano issue nyo? Susundin nyo na naman ng laro. Yung playbook. Ganun ba? Sarsuela ba ito? Isang palabas? Sabi ko nga sa inyo Kung halimbawa lang na makuha, magustuhan ni BP Sara o ikaw, Cheese, ikaw ang Vice President ko. Susuportahan ko si Cheese kasi kinuha siya ni BP Sara Pero hindi pa naman ito
konkreto. Sa atin lang opinion at reaksyon. Tuloy. Kinakailangan ibangga natin yung mga depensa na ganyan versus yung provision ng Omnibus Election Code, yung Section 95. Letter C na nakalagay doon ay ang nakalagay po kasi doon ay whether yan ay binigay ng mismong juridical or natural person. So ibig sabihin ang natural person po tao yun tayo mismo yun. Kapag ka ba natural persons ay pwede at hindi kasama yung pagbibigay in private capacity. Wala talaga kayo. Basta kalaban nyo, madali nyo magawaan ng mga problema. Basta kakampi nyo, madali nyo may panalo. Diba? Simplihan nyo lang mga kasama. Eto, nanalo, hindi to re-election panalo ito. Ilang taon na ang nakalipas? Ilang taon na? Nagagawan pa ng paraan. Dahil, hindi na gusto, hindi niya ginawa yung utos sa kanya. Kawawa naman. Di ba? Intindihin niyo mabuti, ginagawa ng problema ang mama, ginagawa ng kwento, para mawala sa pwesto. Kasi pag nawala na sa pwesto to, wala na silang makukulangan. Isipin nyo pumapartido na ito kay BP Sara di mawawala ng isang kakampi si BP Sara. Lalamang sila ganon. Hindi pwede. Galing nila magawa ng invento, no? Dahil daw meron nagbigay donation. Ano naman kung may donation? Nagawa niyo pa lang eksena yun? Eto. Dahil sa kagalingan ni BP Sara, mabilis umaksyon ng OBP. Nasa Cebu. OBP at work. BP Sara visit Cebu orders quick relief response after 6.9 earthquake. Ito yung sinasabi natin. Kahit wala si BP Sara, kahit nandiyan si BP Sara, kahit nasa abroad si BP Sara, trabaho ang OBP. Pasok. Vice President Sara Duterte personally went to Cebu to assess the situation and meet with residents affected by the deadly 6.9 magnitude earthquake that struck the province on September 30th. She also Kita offered... nyo? Hindi dyan pumunta si BP Sara para tumayo. Meron mga relief good agad. Truck, dump truck ang nagdala. From Davao to Cebu, binaybay nila kagad. Kaya sigawan ng mga tao yung pumunta yung isa nakanganga. Aguy. a heartfelt prayer for the people of the Visayas as they face the devastation left by the tremor. Let's find out more about this with Jason Rubrico. Vice President Sara Duterte arrived in Medellin, Cebu, one of the hardest hit areas following the magnitude 6.9 earthquake. Video footage shared online shows widespread damage with power and water still cut off. The Vice President personally reached out to residents, assuring them of support from her office. She immediately directed the OVP satellite office in Cebu to mobilize resources for affected families. Meanwhile, OVP satellite offices in Eastern Visayas, Panay and Negros have been placed on standby for possible augmentation of relief operations. Sa akong mga kaigsuunan sa Cebu ug uban pang mga isla sa Visayas, kinasing-kasing nga pag-ampo ug pakasubo sa tanang apektado sa linog nga mitay og sa Visayas. The Vice President further expressed compassion for those who lost their homes and loved ones. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati ug kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamong mawad-an o pagsalig o paglaom. Magsilbi unta kamong tinugdan sa kakusog, kamaayo o kadasig sa tanan. VP Sara also assured the people of Cebu of her prayers and solidarity. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. The Vice President concluded with a message of resilience for the people of the Visayas. May you find strength in one another and may the legendary Visayan warmth and resilience shine through amidst this deep sorrow. Reporting for Newsline World, I am... Salamat BP Sara at binigyan mo ng hope yung ating mga kababayan niya sa Cebu at sa mga taga OFW nating mga kaibigan, mga subscribers. Salamat po at patuloy kayo nagdarasal, lalo na yung mga taga Visayas area. Salamat po at ang galing ng ginawa ni BP Sara. Agad-agad yung tulong andun.
O ito ipasok natin ha. Marcoleta, pinilwanag ang pagpapanotaryo ni Gutesa, iginiit na hindi pineke ang affidavit. Hindi naman talaga peke. Actually, may paghahambing na nga doon sa pirma ng abogado na yun eh. So, siguro, nagawan lang ng sistema, nagawa ng kwento, alam nyo naman, hanggang ngayon, yung hearing ay hinihintay natin kababayan bakit hanggang ngayon wala pa rin? Maglulunis na naman. Ay, pasok natin. Tungkol naman sa notaryo. Paano raw po ba nagpanotaryo to si Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya at ganito yan eh. Ang nakita ko doon sa notarial details nung nagnonotaryo na abogada, doon sa ermita ang opisina niya. Opo. Ngunit parang meron siyang parang branch eh. Naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Oh. Kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung lugar eh. Nakalagay doon sa notaryo publiko 24/7. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba katunyeng, ka Jerry? Kung ikaw ba yung nagnotaryo 24/7 ba? Hindi ka naman natutulog. Hindi kaya, Kadante, hindi niyo ba i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya ganun naman lagi eh, di ba? Pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng actual na abogado pag nagpapanotaryo ako eh. Pasensya na kayo. Yung mga maliitang transaksyon lang nung araw. Ang karaniwan ganon. Lalo na ito, nakita ko eh. Dahil parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang doon, yung talagang opisina niya, makikita mo sa notarial detail, nasa ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaroel Street? Doon sa Pasay City. Sa mga ginagamit niya yung lugar na yon, nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya, makapalang tao siguro doon. Sabay doon lamang doon sa nakita ko yung book number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talagang magnotaryo. Maramihan ito talaga. Ayang yung usaping notaryo mga kasama, hindi naman talaga mismong abogado ang pipirma niyan. Meron lang yan, specific na tao na kanilang pinagkakatiwalaan o kaya kanilang staff. Kahit ako naman pag nagpapanotaryo ko ng mga dokumento dito sa MOES, hindi naman abogado ang pumipirma. Tapos lalagyan lang yan, ipapile book number, document number, ganito, etc., etc., tapos ipapile. Ngayon, hindi ko lang alam kung paano yung bayaran nila diyan. Kasi meron ako nakakwentuhan na notary public. Sila daw ay parang nagbibigay ng magkanong amount. Hindi ko tinanong kung magkano, kung ilang percent ba, 60-40 ba, kung 70-30 ba. Wala akong idea. Basta may amount. Ito, ipasok pa natin ito ha. Kaya nasabi na naniniwala tayo na merong pagpapalit ng bagong Senate President, mismo mong ito si Sir, nagkwento na rin. Pasok. Warehouse. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito pong news article mula mismo mga kabida sa Ang Balita Ngayon. Ang sabi po nila dito, pinag-iisipang iwan si Soto. Yan na. Ito yung kanilang headline, Inamin ni Senator J.V. Ejercito na siya at 4 pang senador ay pinag-iisipang umalis sa majority block sa Senado na pinamumunuan ni Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Ejercito, hindi raw malinaw ang direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies sa DPWH. Ito yung sinabi po ni Ejercito po, mga kabida. Para sa akin, dapat nakatuon sa tunay na may sala ng modus pero tila nalilihis na. Okay? Dagdag pa niya, malinaw na sa Kamara nagsimula ang mga irregularidad. Okay? Sa kasalukuyan, 3 senador, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at dating ako Bicol Representative Zaldico ang nadadawit sa usapin, ngunit lahat ay mariing itinanggi. Nilinaw ni Ejercito na wala itong kinalaman sa pagpapatalsik kay Soto.
Okay? Isang ideya lang yun. Trabaho lang ako. Dismayado at nalulungkot lang ako sa nangyari sa bansa. Hindi na tayo makausad. Ayan. Samantala, uminit din ang tensyon ng iwan ni Senator Amy Marcos ang Senate group chat. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, magkakaroon at magkakaroon yan. Kasi kahit sino naman, pag hindi mo gusto at dismayado ka doon sa pamamalakad ng Senate President, pwede kang umalma. Ikaw ba naman independent, tapos meron kang magiging boss? Wow. Parang binenta mo na yung Senado. Wala na. Parang hawak-hawak na lahat sa leeg. Hindi pwede. Oo, kaya nag-isip-isip siguro tong 5 na senador na hindi pwede yung ginagawa ni 2000 ni Senate President. Di ba? Kaya kung ikaw ay umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.